Yun. O kung verified ba ito, based on my intel, na yung mga botante ni BBM, ang ni Digong Duterte, hindi makaboto. Hindi pa botohin sa ngayong eleksyon, nasa nagbantay tayo. Kasi yung mga botante ni Duterte sa 2020, sa Davao City this coming 2025, may, based on my intel report, hindi pa ito verified, but based on intel report, hindi ito fake news but intel report pala, hindi pa verified. Gusto nila na hindi pa botohin. So, may posibleng dalhin doon sa Samal Island, ipalayo, bayaran ng pera, para hindi makaboto. Bakit? So, para manalo yung mga kandidato ng administration. Kasi gusto nilang agawin talaga ang Davao. Kasi pag naagaw ang Davao, maagaw na nila ang buong Pilipinas this coming 2028. Because ayaw nila magkaroon pa ng solid political base and solid political territory ang mga Duterte. No? Alam natin that Davao is a very influential city and a figure of political force, lalo na pagdating sa Pilipinas at pagdating sa Mindanao. No? Si Atty. Mark, taga Mindanao ito. Tama. Davao City is like the Metro Manila of the South. No? Ang impact ng Davao, we are City. only talking of Davao City, ka Eric. We are also talking of Davao del Mindanao. Norte, Davao del Sur, Yes. Compostela Valley or Davao de Oro. Compostela Valley. May Oriental pa, may Occidental Yes. pa. So, sumaglaki ang Davao. So, ibig sabihin, importante ang Davao sa 2028 election. So, paano gawin yan? Kailangan talaga agawin nila ang Davao City. Correct. So, yun ang mga plano nila. Agawin ang Davao City, ipit si BP Sara. So, paano ipit si BP Sara? Kailangan nila ng 12-0. 12-0. 12-0 ang makukuha sa alyansa at yung PDP Laban 0-9 or 0-10. So, gusto nila wala mananalo kahit isang PDP Laban. But, that's why ang suggestion ko sa mga supporters natin, huwag na natin isipin yung mga basta PDP Laban, iboto na natin. I-admit natin na yung iba dyan hindi pa kilala. Yung kaibigan natin, si Atty. Hinlo, di pa masyadong kilala. From Bacolod. Si Lambino, doon na sa Pangasinan yan. Sa Mindanao, di pa masyadong kilala. Of course, kilala na si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Pastor Kibuloy. Yung iba dyan, si Mundok, kilala lang yan as artista. Huwag na natin tingnan sila. The mere fact, si Mata. Mata, hindi pa masyadong kilala. Doktor yan, pero hindi pa masyadong kilala. But the mere fact na in-endorse na sila ni Digong Duterte, iboto na natin. Kasi the issue of 2025 is not anymore Hinlo, Kibuloy, Bato, Bundok. No, the issue here is Marcos versus Duterte. And because of that, Atty. Mark, ito'y usapin na mapipigilan natin ang masamang balak sa politika. Ang role naman natin ng kay dominant Eric, ang role natin kay Eric is just to give information. Depende sa taong bayan kung maniwala sila sa atin. Di ba? Kasi sinabi lang natin, may basihan naman tayo. Sinabi ni BBM, gusto niya 12-0. Bakit gusto niya 12-0? Kasi paghandaan ang impeachment. Paghandaan ang impeachment, sigurado matatalo, makudbit talaga si BP Sara sa impeachment. So, yun na paano? O di, 12-0. Pag 12-0, o yun. Yung mga endorso ng senador, yun talaga ang gusto niya na mananalo. Ayaw niya talaga sa mga pinipilaban ng mga candidates.